In a small town bar where the whiskey flows, I sit alone with my thoughts nobody knows. The jukebox playing those sad country songs reminds me of the pain of letting go. Gigigil talaga ako. Wala na nga itsura, wala na nga respeto, tapos buhay binata pa. Kung alam nyo naman na may partner na kayo, huwag nga kayo makipagkaibigan sa mga babae. Dahil dyan, may isang babae naman ang nasasaktan, kaya panoorin nyo to. Hi again and welcome back to my channel. My name is Ernix and welcome sa aking chika na may halong reaction vlog sa mga entertainment news ngayon. Ngayon ay pupuntahan natin si Andy at si Pilmar dahil maraming nagulat sa kanilang mga stories sa IG. At ang kinagulat ng lahat ay ang pag-unfollow sa each other ng dalawang to. So ano nga ba ang punot dulo ng kwentong ito? Una, itong si Andy at si Pilmar ay nag-aaway. At tuwing nag-aaway itong dalawa, sul-sul daw ang BFF na parang imbis na tulungan silang magkabate dahil syempre BFF to si girl. So si BFF Apam girl ay syempre shoulder to cry on ng isang Pilmar at bilang BFF dapat ay tinulungan niya na magkabalikan sila at magkaayos dahil nagkukwento din si Andy ng side niya sa babae. Etong si babae, ang ginagawa pala, hindi niya pinag-aayos ang dalawa kundi lalo pa niyang ginagatungan si Pilmar na hiwalayan na si Andy. At kaya ako nasabi yan dahil sa mga post-post na mga ganito. Ayan. Kahit hindi ko nabasahin sa inyo, tingin ko naman ay alam niyo na ang ganap, diba? Bakit ngayon daw na ginawa yon kung kailan nasa down moment si Pilmar? Kasi nga, merong away, gusot, which is normal sa mag-asawa or mag-partner or jowa na pag nagka-away, nagkakaroon ng gap. Kasi normal lang yan. Wala namang perfecto na relationship, di ba? Tapos, sabi niya, bakit ngayon pa sila nagpa-couple ng tato? Ba't nga ba? Sabi pa dito, bakit hindi nung okay kami or medyo pakalmahin niya muna yung sitwasyon, pero bakit ngayon pa kung kailan nasa worst sila ng senaryo ng kanilang pagsasama? Ang sabi pa niya dito, I reached out to her to get any but of explanation from her for thinking this is a good idea. Tapos, and she chose to completely ignore me. Yes, I am hurt that my husband didn't think this would bother me. Oh, diba? To tama naman yon. Respeto lang. I'm not being dumb, ignoring that. But post was to just show that no normal person with good intention would think it's okay for a friend to encourage someone else's husband to do this without considering the partner feelings. Especially after I told her that even if we are in bad fight, I would always want and choose to be okay with my husband because he is my family. Ito yung dahilan kung bakit siya nagrarant. Kasi nasasaktan. May damdamin ng isang Andy. At kahit naman ako or tayong lahat, ay talaga naman ma-aware sa ganito. Kumbaga, kaya tayo magrarante kasi nga nasaktan tayo, masama loob natin. It's normal. Especially na babae tayo. Gusto natin ma-express ang lahat. Yun nga lang, sa social media tayo nagrarant at hindi natin alam na pagpapiestahan tayo, walang respeto. Ang BFF, lalo na si Pilmar, napaka walang respeto. Parang nainis na naman ako. Ininis nyo na naman ako eh. Nainis talaga ako. Sabi ko nga sa inyo, huwag nyo sasaktan ng babae. By the way, I speak this for general lang ha. Hindi naman ako galit sa love. Hindi rin ako galit sa mga lalaki. Alam ko marami pa rin green flags. Pero I'm speaking for red flags at ito yon. Sabi ko sa inyo eh, ba't nyo ba sinasaktan ang magaganda at saka yung mga smart na tao? Wag ganon. Kakainis din to para sa akin. Kasi ako baka masabunutan ko yung BFF. Baka masabunutan ko na parang asan yung respeto ba't wala kang boundaries? Dapat set boundaries. Lumaki ako sa puro kaibigan ko ay lalaki. Marami akong friend talaga, tropang lalaki. Kasi medyo pihikan na kapag dating sa mga kaibigan.
at marami akong hindi nakakasundong babae. Kasi minsan sa mga babae, maraming maarte, ayaw magpadaig, puro payabang. Yun yung mga experience ko noon since elementary. So, since mga ganyan hanggang nakagraduate na ako, nag-stick talaga ako sa puro lalaki na kaibigan. Kaya lang, nawala yon kasi may mga kanya-kanya na silang partner and I set boundaries na din. So, dito pa lang, alam mo na merong red flag intention ng isang BFF. At saka ito naman si Pilmar, hindi nag-iisip. Imbis na ayusin ang sarili niya, magpakalayo-layo muna sa lahat ng good time pa. Tingnan niyo tong pinost niya kanina lang. So, sa social media, kung saan busy si Andy per self-love and taking care of her kids, ito naman si Pilmar ay parang buhay binata. More on dinadaan na lang niya sa high intensity workout na may community siya ng mga apam. At hindi din natin alam kung sino ang tumatawang kumuha ng cellphone tapos nag-middle finger pa siya ng ganito. Ay para sa atin yun. Kasi galit siya sa mundo dahil nade-declare nga siyang cheating. Pasensya na Rico Blanco at saka River Maya. Wala na po yung 2-1-4 nyo. Naging 2-2-4 na. Ito yung Saturday hit class na puro apam. Ang papogi din ng mga lalaki. Oh. Baka makapag-hit class ako. Sir Ga, wait for me pero I'm not gonna go for Pilmar. Sa mga apam tayo na single. Ito si Girl Lalo. Ayan. May red horse pa. Kunyari, best friend para di pagdudahan ang mga yakap na ganyan. Sana talaga, Andy, nakinig ka sa mga friends mo about this girl. Saan tayo lulugar? Ako, babae ako. Nasasaktan din ako. So, dun okay, Andy. I've been there, done that. Babasahin ko yung mga comment na ito talaga, tontawa ako. Kanina, medyo may iniisip akong problema. Tapos, nung na-scroll ko to, tawang-tawa ako. Sabi dito, konti na lang talaga kaming lalaking loyal. Ito yung masakit. Pangit na nga. Walang naiambag. Manloloko pa. Sobrang sakit. Matagal na yung red flag na yan, sabi. You just choose to ignore it. Dahil syempre, may mga anak kayo. Totoo. Then, you're hoping na magbago, but then mas lumala pa. Ngayon, di mo na kayang kimkimin. The question is, kaya mo ba siyang iwan? If yes, then go ahead. Leave him and bring the kids along. Sa totoo lang, di mo kailangan ng lalaki sa buhay. Oh! Para saan ba to? Kayang-kaya mo itaguyod at palakihin ang mga anak mo alone. I'm not your basher, nor teaching you how to manage your life. Just a simple and motherly advice. Take it or leave it. It's all up to you. We respect your decision. Ang ganda, di ba? Kahit ako, kung ako ay kaibigan ni Andy, ito rin ang sasabihin ko. Ito, sabi ng isa, if you have a girl or a wife, respect your relationship. Getting a matching tattoos with another girl or having a girl best friend? Shit. When you're already committed can cross the line. Your girl should be your best friend. Tama. The one you talk to, laugh with, and grow with. Secret conversation, hiding message, or giving someone else the attention that should be hers. Those are micro-cheating. Loyalty isn't just about not cheating. It's about making sure your girl never has to question her place in your life. Tama nga naman. Let's say, sige, may best friend ka, pero bakit di mo gawin yung best friend ang partner mo, di ba? Parang, pwede ka namang mag-live your life with your partner as best friend niya na hindi ka nakukuha ng validation dun sa BFF mo since noon nung wala ka pang partner. Kasi iba na ngayon sa rule number 1. Guys, wag kayo lalapit sa best friend yung babae pag may problema kayo ng wife mo or ng girlfriend mo. It's a big no-no. Asa ng respeto mo, Pilmar? Wala kang bangs, sakit nyo sa bangs. Grabe kayo. Alam nyo, sa totoo lang, si Andy at si Pilmar ay isa sa aking love goals. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, ako man ay single ngayon, I'm not in a relationship for so many years. Parang sila yung naging inspiration ko
para hindi ako sumuko sa love. At kasama na rin si TJ at si Casey Tandingan. Pero dahil dito, parang yung 100% na paniniwala ko sa love, naging 50. So ngayon, may pag-asa pa naman. Kahit 50% na naman ang paniniwala ko sa love, sa partner, at sa relationship, na kay TJ and Casey na lang. So yun, X na rin ng Andy at saka Pilmar. Speaking of best friend, I think ay nag-deactivate na kasi hindi na makita ang kanyang IG. Kahapon ay nasisilip ko pa, pero hindi na niya mapigilan ang kanyang stress, siguro yan. Kaya nag-deactivate kasi siya yung na-attack. Ang galing ng mga netizen. Ayun lang. Anong life lesson dito? Ang dami ko nasabi. Una, ako ay nadidismaya kasi may isa naman babae ang nasasaktan. Sabi ko nga, ayoko nang sinasaktan ng isang tao. I came from broken heart, broken family for some reason. Pero hindi basihan ang pagiging broken dahil walang tatay ang anak ko. Hindi ko i-base doon. Actually, mas buo pa kami nung nawalan na ako ng partner. Kasi parang nahugutan din ako ng tinik katulad dati. Di ba nga sabi ko, been there, done that. Pero hindi ko sasabihan si Andy na makipaghiwalay agad. Although hindi pa sila kasal at madali siyang umatras, yun yung maganda. Pero sabi ko nga, hindi naman talaga basihan kung anong klaseng relasyon ang meron kayo. Basta, you say, yes, I do. Girlfriend na kita, boyfriend na kita, doon pa lang relationship na until na may paper nang included na legal yung pagsasama. So, hindi ko siya sasabihan na makipaghiwalay ka. Ang sasabihin ko, mag-isip-isip muna siya, mag-reflect. Ano ba talagang nararamdaman mo kay Pilmar? Yun muna. May respeto ka pa ba? May love ka pa. Kasi hindi lang lahat love ha. Hindi lang lahat love. Yung respect ang una sa lahat. Pag may respeto ka sa tao, yun yung love. At may care, honesty, loyal, communication. The rest are next na, di ba? Basta una-una sa lahat, respeto. Dun sa kinilos ni Pilmar, wala nang respeto. Paano pa kung may worst case scenario? Doon pa lang, wake up call na yan sa'yo. Yun ang sabihin ko sa kanya. Kaya mo ba na hindi i-give up ang isang Pilmar? Handa ka ba na meron pang mga worse kesa dito sa mga misunderstanding nyo? Which is very normal sa pagsasama. Kasi yun ang nagpapatibay sa inyo. Yung mga problema. Kasi baka pag inaccept mo pa siya at may mas worse pa, hindi mo na kayanin. Kaya mag-isip-isip ka muna. Parang yun ang sasabihin ko sa kanya. And then, hindi na rin madaling payuhan ng isang Andy kasi kita naman natin na may kaya din to. Confident, talented, kayang-kaya niyang bumalik sa showbiz. Although, grabe yung pagmamahal niya kay Pilmar kasi give up niya ang buong buhay niya sa isang tao at nagpakasimple na lang siya. And that's very normal, lalo na kung nagmamahal tayo at satisfied na tayo mabuhay ng masaya na simple kasama ang ating mahal sa buhay. Pero yun nga lang, paano ko yung mahal na pinili mo ay in the end, hindi ka naman pala pinili sa huli. Okay lang mag-rant if yan yung makakapagpasaya sa'yo, makakapag-express sa sarili mo, it's okay. Pero dapat handa ka na sa mga bashing, sa mga chismosa, pakialamera. It's really up to you. Kay Pilmar naman, kung ako ang isang best friend ni Pilmar, aayusin ko silang dalawa. Tutulungan ko kasi naging shoulder to cry on na rin ako ni Adi. Naging shoulder to cry on na rin ako ni Pilmar. At bilang isang matinong tao na BFF nila, hindi lang si Pilmar yung isa side ko, although ito yung original BFF ko, nasa gitna ako kasi may partner na eh. Hindi na ako pwedeng kaming dalawa na lang. Nasa gitna lang ako. At pag hindi ko na kaya, magde-deactivate ako ba? Basta ako, I'm done with my part. Tagakinig lang ako sa lahat. Ganun ako. Kahit na ngayon na may mga kaibigan akong may problema sila sa mga relasyon nila, I'm always there for them to lend my ear. Pero hindi ko sila
sasabihan na makipaghiwalay unless na sobrang red flag na red flag. At kung hindi naman din talaga ako ini-include ng friend ko, hindi ako makikialam. At di rin ako nakikialam. I have my own world. I have my own problem too. So, pag hiningi lang nila yung opinion ko, saka ako sasabihin. Kasi ayoko rin ng pinapakialaman ako unless I ask for an advice. Punot dulo nito is respeto at saka communication and trust. Especially na ginawa na rin ni Andy yung best niya para doon sa BFF pero hindi siya pinansin. So, wala tayong magagawa. Post lang ng post, diba? Ganun lang yun. Pero in the end, silang dalawa lang din ang makakapag-ayos nito. May mga tao nga hindi alam kung saan pupunta, hindi alam kung saan magsisimula. Pero nakatakas naman sila sa isang relasyon na nagpapabigat sa buhay nila. Eh kung sila nga, 'di ba, kaya nila, what more si Andy pa na napaka husay at ang galing. Isang balik lang niya sa industriya. Malaking pera din ang babalik sa kanya agad kasi sikat na 'to. At talagang hindi 'to nawawala. Magaling na artista 'to. Kaya hindi mawawala ng isang Andy Eigenman once na bumalik na siya lalo na sa pag-aayos sarili niya, sa glow up niya, at saka sa pag-aartista kung saan dun siya magaling. I think yun na yung mga sinabi ko. Sa mga tao may pinagdadaanan katulad ni Andy, kasi Chuck, marami din tao na nakaka-relate sa ganitong sitwasyon. Mag-alone moment ka muna. Mind your own business. Reflect, self-reflect. Kung gusto mo mag-break off from everything, go. Social media, sa work, sa life, just go. Be with nature, be with God, para yung awareness mo ay kusang maisip mo na parang ano ba talaga. Kasi yung self-awareness, galing yun sa reflect. Pag nag-reflect ka, dun mo marirealize lahat. So may realization din kasama. Yan yung mga nangyari sa akin. Yan yung mga kusang dumating sa buhay ko. Kaya ang dami kong na-realize. Importante talaga yung self-awareness eh. Doon mo malalaman kung go on ka pa rin, or back off ka na, or ano yung plan 1, 2, 3 mo. Kasi dati, pag nagkakaroon ako ng problema, deactivate agad. Yan, deactivate agad. Wala na akong pakialam, gusto kong tumahimik. Pero hindi ako makapag-isip. Pero ngayon, pwede naman pala hindi mag-deactivate. Kumbaga, stick to a solution. Think about solution, not the problem. Kaya ngayon, hindi na ako nagpo-focus sa problema, kundi sa solution na. Tapos, especially na mental health na nga din ang importante ngayon kasi konting stress lang. Madali tayong mairita dahil sa social media, sa mga nakikita natin. So, ang ginagawa ko is nagpo-focus na ako sa solusyon. At kung dati step 1 and step 2, ngayon step 1 to step 100. Hanggang hindi ko nakikita yung solusyon, gagawa ako ng rules para hanggang makita ko kung ano talaga ang pwedeng gawin. So, yun. Kasi dun sa mga advice na sinasabi ko, dun mo makikita kung ano ba talaga ang gusto mo. Ano ba talaga yung totoong naisip mo, ano yung plano. Kasi, wala nang, once na you plan something, wala nang no turn back na. Parang, hindi mo na mababago. Kung you will stay, you will stay. You will go, you will go. Hindi yung you will go and then nag-second thought ka, ay, hindi pala, mabait pala ako sa'yo, hindi ko kaya, ay, hindi pala, mahal pala kita. Dapat, stick to the plan. And do it with dedication. O, di ba yung mga natutunan ko sa therapist ko? Ang sa akin naman, dahil nasa akin na anak ko, forever, kami ang may 224. Importante. Kaya kami, I'm proud of myself na single mom ako. May reason yon. Yung reason na yon is happiness namin dalawa yon ng anak ko. Dami ko natutunan sa pagiging single mom. Kung ako nga, diba, akala ko hindi ko kaya, si Andy pa kaya. Inspiration sa buhay ko ay yung anak ko. Delikado ang BFF. Delikado talaga, wag ganyan, diba? At sa mga lalaking katulad ni Pilmar, pwede ba? Naiinis ako sa mga katulad nyo. Pwede bang wag kayo magbuhay binata? Ilagay nyo sa lugar
wala na nga kayong itsura, tuto pa kayong makipagkaibigan sa maraming babae. Hindi ko alam kung anong intensyon niya sa buhay, na parang wala kayong iniintinding anak at saka asawa. Nagbubuhay binata pa kayo. Imbis na ang i-focus nyo lang ay buhay ng asawa nyo at anak nyo, baka na ngang niambag, pangit ka pa, nagloko ka pa, para san ka pa. Bumawi ka na lang sa ugali. Minsan, nakaka-bad trip yung mga ganyang lalaki. Napaka-selfish. Ang partner niyan, iniwan ko na yan. Totoo. Iniwan ko at hindi niya na kami makikita. Block na naman yan. Kahapon may binlock na tayo, di ba? May anado na naman tayong lalaking iba-block ngayon. Diyos ko, ayoko na ng ganito. Pakalalaki kayo. Magpakamabuting asawa kayo at magpakamabuting ama kayo. Iinis na ako. Naapektuhan ako sa mga nire-react ko. Basta, magpakalalaki kayo, yun lang. Yun lang naman, be gentleman. Nakagwapo ba to? Yung mga ganitong... So, yun lang. I don't know kung makasaysayan. I hope you like my reaction and sana ay meron kayong nakuhang lesson and ewan ko, may nakuha ba kayong lesson? Basta ako, asar lang talaga ako sa lalaking ganito. Napaka-irresponsible na imbis na makipag-ayos sa partner at focus sa family, ginawa pa niyang, parang sinadya pa niya lahat, di ba? Very foul na. So anyway, hanggang dito na lang. Baka dahil dito ay hindi na ako naapektuhan din ako sa mga nire-react ko ha, in fairness. Totoo lang. So, I hope you like my reaction. And if you want me to make a reaction to your favorite artist, pwede ba wag na lang hiwalayan? Ayoko na. Doon na tayo sa love story ni TJ sa ni Casey bukas naman. So, that's it for me. Hi, everybody!